pagtatawanan na lang kapagka hindi ano, pagka hindi abogado, paglalaruan na lang daw nila. Mga boss, sa Senado, under oath po yung mga resource person at ultimo po ang dating Pangulong Duterte ay nagtaas ng kanyang kanang kamay, no? At nangangako na ang kanyang sasabihin at pawang mga sasabihin niya lang ay puros katotohanan. Oh, pakinggan niyo po si Bato kung paano po idepensa ha, kung paano iniiwas yung kanyang sarili. Was your reaction? You were sitting there. Maawa ako. Shocked? What were... Maawa ako. Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, magaling magbiro. Kaya dyan natin Ayan na! Yan na ang babanat niyan sa mga DDS. Oh, mga DDS, pakinggan nyo. No? Ito na ang ibabanat sa inyo ni Bato de la Rosa. Yung iba sa inyo, naguguluhan, di ba? Uy, naku, parang puro pag-amin yung sinabi ni Tatay Digong. Uy, naku, parang tinuro ni Tatay Digong si Bato de la Rosa. Oh. Yung mga ganun bang sablay, babanatan lang kayo nila Bato de la Rosa at ni Panelo ng nagbibiro lang yan. Biruin nyo mga kababayan. Senado, no? Under oath. Tapos sabay sabi, joke only lang yun. Ganun nila winawalang ya. Ang sambayan ng Pilipino. Gagawin nilang katatawanan, gagawin nilang joke-joke doon sa Senado. May gusto ho tayong i-resolve, no? Merong gustong gawing mga batas para po diyan sa mga ganyang mga pangyayari. Tapos eto, yung mga to, i-joke-joke lang daw po mga kababayan. nagka-class ngayon ng ating interpretation. Dahil sa tagal kong kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na mangintriga, kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan, sila mag-direct. Parang pinapatunayan lang ho dito mga kababayan ni Bato de la Rosa, no? Na tama yung sinabi ho ni ano pangalan nun? Ni Picoy doon sa kanyang pideyalik. Oh, kahit na po pa joke-joke, kahit po gawa-gawang istorya lang, kaya palang pumasok dito sa Senado. Kasi mismo sa kanila ho mga kababayan, mismo sa kanila, biro-biroan lang po ang Senado, mga kababayan. Biro-biroan lang po. Ano naman, dating Pangulo ako. Pwede ako magmura dito. Mga ganong banat, ano? Butang, papatayin ko yun. Gumaganong. Di ba? Pag medyo sumasablay, joke only. Kaya naman, yung mga naguguluhan na mga DDS, naguguluhan ako kasi inamin ni dating Pangulong Duterte na ganun. Nabanatan ni Bato. Joke lang yun. Biruin nyo ho yun. Tuloy. Gira dyan dahil magaling mag-intriga yan sa saywar. Magaling sa saywar. Kaya, yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil how come yung chief of police magiging commander ng death squad? Kasi nga, di ba? Sila yung lilinis daw kuno. Sila daw yung lilinis kuno. Pero nabanggit po mga kababayan, yung death squad, yan, sila ba to? Alam nila yan. Di ba? Paano reaction? Okay, At now let's talk. ako Karen, ito lang, honest lang ko siya, magsabi ko sa iyo, never ako naging membro or naging leader ng death squad. And I just, Tinuro siya ni dating Pangulong Duterte Di ba? Tapos kumambyo na lang po mga ilang minuto, kumambyo po mga ilang siguro mga 30 minutes o 15 minutes, kumambyo. Mukhang nailaglag ko si Bato iba na lang po yung death squad. Yung death squad na lang po yung mga gangster doon sa aming lugar na inuutusan ko na pumatay. No? Pag hindi nila pinatay, ako papatay sa kanila. May pagbabanta. Sablay pa din doon. Biglang na ang naging death squad na lang sa kanila yung mayayaman na lang daw po na mga trigger happy. Di ba? Ang gulo no? Pero ako mga kababayan, kung aanalisahin ko po yung pagkakasabi ng dating Pangulong Duterte doon, yung una nga, sila yung naituro, pagkakadulas ho yun no? Na-realize na lang po mga kababayan, na-realize na lang po mga kababayan na sablay si Bato doon Ibahin ko. I just took the word. Yung mga pabago-bago po
no, ng dating Pangulong Duterte. DDS na lang po naniniwala doon. Tayo po hindi. Hindi ho tayo maniniwala doon, mga kababayan. Kumbaga, sumasablay na po talaga, palyado na po talaga, mga bossing. Kaya nga po 'di ba? Takot na takot sila na pa-attendin sa Quadcom. Malaman natin kung aattend niya sa Quadcom. Dahil meron hong pag-imbita ulit kay dating Pangulong Duterte. Yung unang pag-imbita, masama daw pakiramdam eh. No? Pero kinabukasan, okay na. Oh. So the former Andiyan si Errol Makainag. Oh. Good PM watching from Qatar at si Sir Ed Harry. Tuloy. President, very lightly, tinatawanan ko pa nga dahil alam ko nagbibiro siya. Okay. So para sa iyo, biro yun. Now let's go to this. Okay. Para kay Bato, biro yun. Eh kasi siya yun na ituro eh. Uy, binibiro lang kayo niya ni dating Pangulong Duterte. Oh. So, Attorney Shell Diokno had a powerful presentation in the Senate where he brought out, and I hope we show this, we'll talk about this in detail, the PNP command memo, that's the CMC, PNP CMC 16 dated 2016. Sabi ni Kristan, joke ba yun? Ano kayo, nasa comedy show? Mas nakakatawa talaga kayong bata na lang mauutunin nyo. Sabi ni Joyak Skanks, basta mapayapa ang lugar namin sa war on drugs. Yan, sabi ni Joyak. Sabi ni Justin, malabo yan sa Quadcom. Sa Senate kasi, ang lalambing. Sa Quadcom, matitigas ho kasi, mga kababayan. Talagang wala silang pakialam doon. Si Benny Abante nga po, mga bossing, pinapakasuhan na si dating Pangulong Duterte. Si Rocansaki, biro pala yun. Comedy vice chair. Di ba? And it was a circular that you signed, and this circular had two things that were quite different. Number one, this command circular used the word mag-neutralize at mag-negate ng suspected illegal drug personalities. Number two, ang utos ay gamitin ang drug list bilang basihan, right? To pursue suspected drug users. Okay. Naku po, delikado po yung listahan ng dating Pangulong Duterte dahil mismo po sila sinasabi, kumbaga, napagtripan lang ho sila. 'Di ba? Pero nailista doon sa listahan ng dating Pangulong Duterte. May paliwanag sila doon, mga kababayan, lalo na po yung si Mayor Jed Mabilo. Ikinokonekta, no? Ikokonekta siya kay Drilon kasi si Drilon matagal ng kritiko ng dating Pangulong Duterte. Ikokonekta para madamay sa droga yung magpinsan, 'di ba? Tuloy. So, why did you sign the PNP command circular with the words neutralize and negate when that doesn't exist in police training? Naku, huli. Nahuli na naman si Bato. Pakinggan nyo. dumaan ka ba ng police training at Definitely nasabi mo, not. I agree with you. ginamit yan? Definitely not. Definitely not. But the police officers that were interviewed said that neutralize and negate, the ones interviewed said ang ibig sabihin nun ay pinatay or killed. Sino nagsabi? Sige, sino nagsabi? Based on the interviews. O sino nga in-interview? Sino yung interview na yan? Para Well, he did present it. But let's go already. Hindi, sagutin mo. Ayaw mo pakita yung interview na yan. Sagutin So mo. what for you is neutralize and negate? Una, klaruhin ko may police na interview na nagsabi. Sino yon? Alam ko si General Lasso, yung PDEA, nagsabi doon sa House of Representatives sa Alam naman pala niya, may interview no? Tapos sasabihin, pakita mo muna yung interview. Quadcom. Ngayon, Kakaiba ang double barrel dahil di lang nagkaroon ng utos sa pulis na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Gumamit ng drug list para tugisin. Hindi ko makita no? Yung mga kung sino man yung mga tugisin. Nasa ilalim tuloy. dito naman sa Senado, in-interview yung
ilang chief PNP na present doon at dating mga chief of police ng Davao City, tinanong, anong meaning ng neutralize? Magkaiba yung kanilang definition. Ano bang ibig Magkaiba. sabihin para sa inyo nung pinirmahan nyo ang circular na yan? Kasi Sabi ni Bato, ano kaya sasagot dito? O, nung pinirmahan mo, ano ibig sabihin? O, ano pagkakaintindi mo? Nung inegate. O, game. it's your signature on the circular. Yes, What Karen. did it mean to you? What did it mean? Kung tingnan mo yun, nakakapagod kasi, sige explain, no? Nakakapagod. But go ahead. In-explain ko na yan doon sa Senate hearing, di ba? Sinabihan ko si Jokno, ito yung Google meaning ng term na neutralization at ito yung Dali. O, Google daw. Neutralization. Ito, ginugel niya daw no? Neutralization. O. Ayun, no? Neutralization in, meaning, di ba? Tatagal tayo dito. Ngayon tayo nag-google. No. Up. Ayun, to kill. Iba. Oh. At iba to naman. Hindi ko meaning, yung definition ng neutralization based doon sa PNP operational procedure manual. Ito, sinabi ko sa kanya, yung neutralization that includes that rendering the suspect Sige. unable to commit further crimes by conducting operations against him or magpasurinderin mo siya, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo. Ang neutralization daw yung ligpit Di ba? Ilabas nila yung Bisaya version nung memo ni Tobats. Oh. Neutralize or to negate is a word used by military or government agencies to kill or liquidate. Oh. Iligpit bato. Ha? Para hindi na makapag-commit ng further crimes. At kung lumaban and your life is under threat, talagang may mamamatay dyan. It's either you or yung suspect. So kung Sabi kasi ni dating Pangulong Duterte na inuudyukan nyo daw para manlaban. Mismo galing yon sa bibig ng dating Pangulong Duterte. Oh. Talagang ang ending niyan, tegi. Kumbaga gusto na sumuko Pero kayo, uudyukan nyo pa na manlaban, di ba? So gusto niya talagang bawiin yung buhay ng tao. O, tuloy. mamatay, kasama na yan doon sa term na neutralization. Hindi. Kasi ang gusto kasing palabasin ni Jokno na yung term na neutralization to suit their narrative. Alam mo na kung anong narrative na gusto na. Puro patay, 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 patay. Gusto na pag sinabi, Doon, yun po ang gusto ni dating Pangulong Duterte. Doon sa kanyang mga word, mga kababayan, doon sa kanyang mga binitawan, papatayin, yung mga ganon-ganon na arte ni dating Pangulong Duterte. Oh. Bakit ayaw mo ba to? neutralize, patay ka agad. To suit their narratives. But my God, why are you, Mr. Jokno, you are from outside of the PNP. Why do we let you hayaan namin kayo mag-interpret sa term na ginagamit namin na kami naman dito within the PNP gumagamit ng term na yan. At Karen, kung ang purpose yan is to kill, bakit hindi na lang ilagay sa memorandum circular to kill everyone? To kill, kill, kill. Bakit neutralize gamitin na term? Para mas tawag dito, mas presentable. Di ba? Pag kill, madaling maintindihan ng mga DDS to. Pag nilagay yung neutralize, mahihilo ang DDS dito. Iba ang iisipin nila. May paliwanag kami dito. Konting utulang namin sa DDS, tatanggapin na yun. Di ba? Ganun. Bato. Kapag kill, alam na agad ng DDS yan No? Sabit kami sa mga DDS dito. Pag neutralize, para din ganito yan. Yung sinabi ng Department of Justice na hindi kami makikialam sa investigasyon. No? Pero, hindi kami pipigil sa pagpasok ng ICC. Pag yun yung sinabi, medyo maluwag pa sa loob ng mga DDS. Pero pag sinabi nila, welcome ang ICC sa Pilipinas,
manggagalaiti agad.